Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jimmy. 43 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong asawa nga gidana mo sa ospital. Ug imbis nga maayo, misamot mahinoon ang gibati niya. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Jimmy, ay kalimut ha? Overtime daw niya kay mag-prepare ta para sa atong report tomorrow. Okay, sir. Oh. Hello, Day? Dong, pwede ka makauli karon dayon. Ha? Nga naman. Ano sa masag ka? Sakit king to niya, may baba nga bahid sa kuntian. Sige, sige. Mapauli ko karon dayon. Tugnaw. Day, init ka kayo. Ano sa masag ka? Ikaw pa kuntian, Dong. Biko na, be. Oh, gaya lagi ni. Maulaki. Di ka ni maayo, da. Di na ni maayo. Dado ng tiga sa ospital. Sige, pero sa public lang ko dadak ay wa patay kwarta. Day. Kumusta ang kong asawa, Dok? Doon na siya ay cholecystitis. Bali ni hubag na ang iyang gallbladder. Mga ba, Dok? Kinala na ba siyang operahan, Dok? Since dili pa man kaayo ni grabe, resitahan lang una na ko siya antibiotics. Salamat, Dok. Oh, mao ba? Girisitahan o antibiotic? Ang bada pa na na. Mamayon sa doktor pa. Ay ngunana masadto kang mama ni mo sa una. Gioperahan lagi to siya dayon. Wa ka na masayo pan doktora na anak. Wa siguro pa, uy. Pero sige lang. Monitoran na sana ko si Ivy. Kumusta naman ka? May effect ba ang tambal? Wa man, Dong. Mara man gyapon akong kipati. Ha? Mau ba? Day. Naunsa ka? Day! Tungod sa akong kadesperado sa nahitabo sa akong asawa, nagduha-duha na lang hinoon ko kung sakto ba ka ang diagnosis sa doktor sa akong asawa. Kaya nga nung man mo ipikto ang tambal nga girisita niya. Hinungdan, nga gidana ko og balik sa ospital ang akong asawa. Ugo niya. Dong, wa palagi ko atiman na. Nagpaabot pa ko sa nurse o baka sa doktor nga may matubang na to, day. Kapoy naman kay ko, Dong. Kung pagsultian na, day. Ano sa mga ka? Pagkadat. Nurse! Nurse! Excuse me. Yes, sir. Nurse, ganina raman mi din, he. Kung naglisod na ginawang akong asawa, huwag yung miyatiman na mo. Sakit ang pud kayong iyang tiyan. Nurse, emergency ni, pero huwag yung miyatiman na mo. Sir, problem tagamay ha kay pag emergency no? Kung sa? Pero nurse, sakit na kit kaayo. Di na nako kaya. Oh. Noted na ma'am. Pero ang doktor tukpan sa live patient good. Inani ka busy ba sa public hospital? Kinuha ko. Day, gamay na lang pag-antos, ha? Gamay na lang yun. So, base sa imong lab test, kinahanglan kang operahan sa gallbladder. Unsa? Oh, abi na ko dili. Grabe, Dok. Mausad na ang akong pagtuo. Pero operation na di ang kinahanglan. Amo lang kang schedule for surgery. Pero basin sa sunod simana ka pa maoperahan. Unsa? Nga naman, Dok? Sir, watay available nga OR o surgeon sa pagkakaron.
Dong di na nako kaya. Day. Uy, nga nugod taon. Di day na nila i-prioritize si Ivy nga emergency naman tong iyang kaimtang. O lagi pa. Sige lagi ko kamaam ni Ivy. Nag-antos na gani siya, gipapaabot pagigdugay. Pastilan. Pangitayin na ninyong paagi. Basin og mo grabe na simbako. Pa, Dong, tanaw akong mata. Ginoo ko. Pahilugod na yung mata, day. O, nagit ko makasabot sa mga ibati tong. Kana sa ospital, day. Pagkita nagpaagi nga, maupirahan na ka. Dok, kumusta kong asawa, Dok? Ni-rupture na gyud ang iyang gallbladder. Kumusta? Unya, Dok. Angay unta, gioperahan siya dayon. Pero uwahin naman. So mag-expect na lang ta og mga komplikasyon. Hain man siya, aron, Dok. Tuwa siya sa ICU. Kinahanglan siya nga monitoron og maayo. Sa? Nakasabot ramang gid ko nga daghang gid og pasyente kay lagi naami sa public nga ospital. Pero ang ako lang nahiubsan kay wa nila i-prioritize ang akong asawa o grabe ning nag-anto sud sa pila ka adlaw. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang doktor mismo may miingon nga kinahanglan ng operahan ang akong asawa. Pero nadili ni og pila ka adlaw tungod kay wa kunoy available nga operating room og surgeon. Hinungdan nga may rupture ang gallbladder sa akong asawa. Legal ba nga imbestigahan ang pagkuwang sa maong ospital? Ikaduhang pangutana. Sa sinugdanan pa lang, grabe na ang symptoms sa akong asawa. Pero girisitahan rami og antibiotic sa maong doktor. Pero wa mo effect ang maong tambal kay operasyon na gidi ay ang kikinahanglan. Miingon ang doktor nga nagtuo siya nga dili ra grabe. Pero grabe na di ay. Mahimo ba na kung pasakaan og kaso ang maong doktor? Ikatulong pangutana. Human sa operasyon, naay mga komplikasyon sa akong asawa. Nabay proseso para ma-evaluate kung medical malpractice ba ang nahitabo? Ikaw pa to katapusan. Gusto kong mo-file og complaint, pero wa ko kibaw kung asa may magsugod. Kinsa may among duulan. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jimmy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga problema nato sa tuang karelasyon, sa tuang kapikas, ang mga nipasakit nato, ang mga ning ghost, ning block, unsa pa na dinha ni biya nato, agoy ipada ng inyong suwat be na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to ang mga sukintig paminaw? Asa man mo na minaw karon? Okay pa bata pag mata na to? Nakalimot tagpasalamat sa nga nakamata ta. Oy, we should always be grateful and thankful for each new day. I know, uban ninyo, pag mata, agoy, nakahinumdum na po sa problema. Paglingi, paskama, naaragyod sa tapad ang problema. Aw, ayaw. Always be grateful nga nakamata ka. Sag din na lang ng imong tapad din ha. Sag din na lagdaghan ka itang mga asikasuhonon para karong adlaw. At least gitagaan kag higayon nga ma-fix na ninmo or matarong na nimo. Dili gyud ta magmugtok, no? Be grateful gyud. There is always something to be grateful about. Usahay problema ra na sila, no? And akong hangyoon guys, ang kaning mga magpadaog messages no sa ako ang Elaine Tantengco Bathan ug Attorney Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Thank you kay sa inyong messages, but if kani siya mga pangutana o mga
suwat adto lang ipadapli sa kini ang akong suliran official writers page, ha? Unya si Jamaica Kadalin ug si Ruel Bagsikan, please padala inyong suwat didto. Also to Queenie Melesio, thank you kayo, and yes, go ahead, you can share the posts nako on my Facebook account, and also to Marlene Sinoag ug sa tanan nga mga maminaw sama ni Catriona Calibo. Kumusta ka diha, ma'am? Ingon siya, permi kuno siyang maminaw sa kiniyang akong suliran. Thank you, Ma'am Catriona Calibo. Also to Reyarin Balmera. Reyarin Balmera, hi ma'am, permi kong maminaw sa imong tambag sa drama. Kiniyang akong suliran from Bohol. Ganahan ko siyang gisulti. Kagwapa day nimo, ma'am. Ay, nibukad akong atay. Thank you kaayo sa mga maminaw na to. And then please like and follow me on Elaine Tantengco Bathan and my official page nga Attorney Elaine Tantengco Bathan. Tawagon na to sa pangalan nga Jimmy ang ato ang letter sender, no? Kabahin sa iyahang asawa kay feeling nila nga nidangop silang ospital para maayo, morag nasamutan naman kuno ang iyahang asawa kay gaduha-duha sila, meaning wa sila nisalig sa diagnosis sa iyahang doktor, no? Kay murag feeling lagi dali-dali sila kay daghan kay pasyente and all. So unang pangutana, ang doktor mismo may niingon nga kinahanglan ng operahan ng akong asawa, pero na-delay ni og pila ka adlaw tungod kay wala kuno available nga operating room ug surgeon. Hinungdan nga ni-rupture ang gallbladder sa akong asawa. Legal ba nga maimbestigahan ang pagkuwang sa mong ospital? Yes, no? Kay dapat gimonitor mang yun to, and if emergency na siya, pangitaan yun pamaagi sa ospital, or if not, i-refer yun na siya sa nearest hospital para adto dito i-conduct ang operation kay sila may nakahibaw kung unsa nakagrabe ug unsa ka serious ang emergency or the necessity nga maoperahan na unta ang imuhang asawa or ang pasyente. It is the hospital unya kanang the lack of facilities and the lack of doctors is also something nga ang ipud i-check, no, by the DOH and the local government unit, no, or even Congress to see ug asa nagkuwang, no, ug asa nga unta mapun-an kay para di na ni mahitabo balik ang mga ingon-ani nga problema. Ikaduhang pangutana, sa sinugdanan pa lang, grabe na ang symptoms sa akong asawa. Pero, girisitahan kami og antibiotic sa maong doktor. Pero wala ra ni effect ang maong tambal kay operasyon nagyudi ay ang kinahanglan. Ningon ang doktor nga, nagtuo siya, nga acute ra. Pero grabe na di ay, mahimo ba na kung pasakahan og kaso ang maong doktor? Okay, klaruhon lang nato guys. There is no medical malpractice law diri sa Pilipinas. Di pareha dito sa gawas nga naay malpractice. Dinhi, wala tay medical malpractice. Now, in respect to and in fairness sa mga doctors nato, dili ko ganahan nga mo generalize nila because tao baya pud ni sila and naasad yun sila limitations usahay sa pagdiagnose o pag-assess nila. It's also possible nga atong time pag-check up niya based on the symptoms, no, nga gipakita, and maybe unsay mga test kay wa man ta kabaw, unsay mga test nga gibuhat or procedures para makita, masuta sa doktor ug ma-analyze or ma-reading, no, kung unsa gyud ang situation sa bladder ug sa mga internal organs sa imuhang asawa at that time nga gidala siya. No? So, di po ko kaingon nga sayop ang iyahang paghatag og antibiotic kay it could have been, no, at the time nga maybe okay pa kinamo sila ing factors nga reason nga ni progress wa ta kabaw basin gyud tinud at the time na check up okay pa unya ni progress for some reason daghang factors which needs to be investigated and to be properly checked by medical experts also. But in kaso mo file ka
no? The most that you can do is damages, or probably akong suggestion is maybe just to file, no, a complaint or a request for a meeting, no, sa doktor ug ang head sa hospital, no, para ma-explain ug tarong ug makita ninyo. Maybe from there matubag ang inyong pangutana and ma-further lamdagan mo ug ma-check pa nato ug tarong ug klaro kung naabagyoy sayop or sipyat either ang doktor or ang hospital. Now, ikatulong pangutana, human sa operasyon, naay mga komplikasyon sa akong asawa. Naabay proseso para ma-evaluate kung medical malpractice ba ang nahitabo? Well, yes, naa by checking also, no, kung unsay mga post-operations, during, and post nga operations nga procedure nga gibuhat or girecommend sad sa doctor to check, no, and compare it. Usually, like I said, naagilaing expert nga mo evaluate ana, dili ordinary nga abogado or tao, no, but it has to be another expert to show kay medisina manggod ni, no. This is also a medical procedure, unya gistudyuhan man pud ni nila, need pud ni nila nga ma-evaluate og klaro og sakto kay highly technical kaayo ning butanga, okay? But yes, you can, no? When may kag nagtuo, of course, no, sometimes ang doctor will really sometimes think and evaluate and assess or diagnose based sa ilahang gistudihan, based sa ihang nakita, based sa behavior, ana ba mo namin kasiguro nagtuo siya. I don't think nagpataka to siya, hopefully, no? Maybe he just really thinks based sa iyang experience, iyang expertise, ug sa symptoms nga nakita niya, mo iyang diagnosis. But of course, kanang mga lack of hospital bed, lack of surgeon, no, labi na og government hospital is really something that you should be looked into. Ikaupat o katapusang pangutana, kung gusto ko mo file og complaint, pero wa ko kay baw asa mi magsugod, kinsay among duulan. Like I said kaganina, you know, in fairness pod siguro sa doctor, maybe we should not conclude right away, especially pod nga feeling nako wa po pod moy igo og saktong dokumento ug ebidensya, so maybe perhaps you might want to talk to the doctor first, pangayua at tanang medical abstract kay inyo man ang dokumento ug papers, you are entitled to it, unya pwede mo makig-meeting with the head of the hospital ug ang doctor in charge or ang head pod sa Department of Surgery baron para pod ma-explain, masulti ninyo inyong reklamo, nga mo ni inyong feeling, nga wa mo natarong og diagnose, nga kung wala pa unta gioperahan pati og naklaro pa og diagnose, na operahan unta dayon and the like, dili unta maingon ana ang nasinati sa imong asawa and all, before until ma-prove gyud nimo nga naagyoy malpractice, no, or sayop nga tinuyuan nga nahitabo, no, or gibuhat sa inyong doctor, then I think that's the time. But I have the highest regard, no, and respect pod sa mga doctors pod nato kay di sa nalalim ang ilahang pagtrabaho nga magdiagnose, no, kay kinabuhi baya na ilahang gikuptan. And human as they are, they can only do so much pod, no, so long as they tried their best to save, no, and to diagnose and to try to address and to heal, then I think, no, sometimes atong dawaton ang kahimtang. But of course, kung naagyod po'y sipyat or sayop, angay pod na natong i-correct. Now, for the lack of surgeon, mga lack of operating room or lack of facilities, kana, it's also a very serious issue nga angay sa gyud natong ireklamo maybe to the Department of Health, kay kabaw mo makasuya baya gyud ning ubang nasod. Sa tinud-anay lang ha, kanang maybe one of the reasons siguro, no, nga ako di man gyud ko ganahan mo gawas, tinud-anay lang. Ganahan naman jud ko, kontento naman jud ko diri sa Pilipinas, bahalag unsa ka makalagot ning uban natong mga leader, no, ug ato ang mga atong gobyerno makamahay kasi tagbayad buhis nya wa gyud tay na feel ba makasuya sa gyud dito sa gawas kay nindot gyud ang ilahang medical care, ang ilahang technology, no, ug ang mga facilities nila layo ra gyud kayo kumpara sa ato. And how I wish nga one day in the near future we will value health services, no, as part of the services nga angay unta matagamtam sa ato ang mga kaigsuunan or natong tanan, no, nga makita nato ang atong pagbayad og buhis dili lang sa infrastruktura kundi pud sa medical services nga ihatag sa atong gobyerno nato. And hopefully maybe one day atong mga nurses,
atong mga medtech, atong mga doktor, dili na kinahanglan mo largas gawas kay malipayo na sila diring manrabaho ug matuman ang ilang mga damgo para silang kaugalingon sa ilang pamilya maski wa sila nag-earn og euros or dollars man lang nga naa sila diri na nilbihan og nitrabaho. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.